Nag-exit kami. Ng Conception exit. Oo, nag-exit kami doon. Oo. Parating na kami sa mismong bayan doon sa may Pure Gold. Malapit ba kayo doon? Ay, hindi po dyan. Saan po? Hindi po kami dyan. Saan po? Papunta po kaming pa Estrada po kayo, sir. Papuntang Tarlac. So punta muna kami ng Tarlac. Opo. Papuntang Tarlac po yung Estrada. Okay sir, sige. Opo. Tapos sir, anong landmark? Malapit po kami sa City Hardware. City Hardware, okay. Sige sir. Yun na lang i-waste muna namin sir, yung City Hardware. Opo, sige. Okay. Sige. City Hardware Conception mo ba or City Hardware Tarlac? City Hardware Kapas. Kapas, okay. Sige sir. 10 kilometers pa. Sige sir. Sige po. Sige. Thank you. Okay. Ikaw yung ano. Sure mo kasi. Sige. Maluwang pala. Oh. Ha? Nano. Sabi ni Sir. Nano. Ano? Nano. Nano. Ayan na-asparagus yung morning gripe. Wow. Something. May nag-harvest. May candy. Bili tayo nito. Kailangan natin ito. Wow. Wow. Sir. Jeff po. Hello, Jeff. Buddy. Sir, sige po, baba muna po kayo. Yan pala ang bunga. Tapos sinuhugot pala yan pag-harvest. Ang tawag po sa amin yan, labong. Labong pa lang yan. Kasi hindi pa siya matured. Ganun ba yan? Yan po, kung mga ganyan kalalaki, pwede na po yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Jensan. Morning. Ano po to? Baling tanim po hanggang doon. 2 hektarya po. Hello po. Kasi Direk Buddy. Si Ma'am Edna. Hello ma'am. Buddy po. Anak niya si Jeff. Tsaka si Hello Sir po. Sunny yung kasosyo niya. Jeff po. Ay, hello sir. Hello po. Direk, kinukwento ko sa kanila. Di ba may feature ka na noon pa na? Ang tagal na, 10 years ago sa Jensan. Jensan. Sabi ni Ma'am Edna. Jensan. Kailan po nag-umpisa to? 2015 po. 2015. Okay. No, 2015 kuya. 7 years. 7 years na. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 23. Opo. 2015 saan? 2016? 2016. Kota na. Opo. It's 380, 390 per kilo na. Per kilo? Saan nyo po dinadala? Kay ano po, Dison Farm. Kay Decent Farm. Kay ano naman, kay Kuya Sani, meron po siya sa Baguio. Kuya, yung ano mo? Baguio tapos Angeles po. Angeles. Maraming market. Hmm. Kulang pa nga eh. Kaso wala na. Kulang. Kulang na kulang. Ayaw nyo mag-expand.
Wala nang lupang maganda. Wala nang lupa. Pero Marami akong lupa, kaso hindi pwede. Hindi suited sa ano. Ito lang talaga. pinaplan muna po. Pag may ano na, makakita ng magandang lupa. Ano bang gusto niya, Sandy? Anong gusto niyang lupa? Yung medyo mataas. Ayaw hindi nila nababaha. Yung mababad sa tubig, Nesan eh. Ayaw niya. Pero yung ano yung texture ng lupa na gusto niya? Gusto niya po yung sandilong. Sandulong. Di pwede dito sa ano mga lahar area, sa Pampanga, ganyan. Hindi pwede. Hindi rin. Mababa doon, hindi pwede. Sa lahar naman po, sobrang init naman po. Sobra naman. Nagtanim din kami doon. Yung may itikan na yon. Opo. Tanim kami doon. Umulan Hindi lang. nag Doon sa may mga building po doon. Namatay lang kasi nababad sa tubig eh. Mababa kasi doon. Kalibel na po kasi ng palay. Opo. Gusto po yung mataas na ano, mataas na lupa. Ito ang pinakamataas na lupa namin. Di, Tsaka okay. well drain po yung lupa. Well drain, oo. Mataas na well drain. Matakot sa tubig, sa Umulan ngayon pangdilig. pag umaga wala na. Dapat ganun. Pero gusto niya laging dinidiligan. Oo. Pag summer naman, Pag summer. kailangan diretso rin yung tubig. Pero ayaw niya rin po yung nag-stagnant yung tubig. Ayun yung Tag-ulan. stagnant. Hindi Ayaw pwede. niya nabababad sa tubig. 2 buwan yun. Farm din dati yung pinuntahan mo sa Jens. Farm, malaking farm yan. Ano sila kita? Ano pangalan kasi yung nasa Jensan? Neuro bata. Ay, akalaman ko. Yan lang niya lagyo. Export sila dati. Actually, may heart. Pero ang naunang nag-asparagus sa Pilipinas, si Mr. Cadiz, yung uncle nila yo sa Sariaya. Ano pa yon? 90s pa yon. Mga 1995. 93, ganyan. 93. Saan kayo? Kila ka Dante? Anong year kayong nagtanim dyan? 2006 po. 2006. Tagal po yun hanggang 2015 nata. Tapos nagsimula po kami dito 2016. 16 eh. Kasi binenta na po yung lupa po kasi yun po yung KKK ngayon po. KKK kaso. Bali, nagre-rent po sila dati. Yun po ako. Ito po kasi, Joint venture. kay mama ko po kaya yun, hindi, kahit ano, hindi niya ibebenta to. Saan po kayo nakatira? Doon, sa baryo. Yung Mga pinasukan po workers. natin na ano, kanto, doon po. Workers Bali- lang po yung mga andito. Oo. Siya po yung farm manager si Kuya Sani. Lagi ka nag-stay dito, sir? Oh, Dito na siya nakatira. Okay. Dito kayo Dati nakatira. yung papa niya galing ng Taiwan, Sani. Eh, namatay na yung matanda. Kaya si Sani na naman. 3 hectares yan eh. Hanggang doon sa likod. Tour po tayo? Pwede ba nating lapitan Sige yung po. ano? Tara. Sige, kayo. Sige po. Sino po ang magdi-discuss ng technical? Silang dalawa. Sige. Kasi ganun. may Dalawa. sarili yung anak ko. Tapos kaming dalawa ni Sani dito. Yung kay anak ko nandun sa bandang Okay. Opo, ganun po. Kita na din ako sa wakas na sa... Sige po. May na-harvest na kayo for today. Kuya, pakita mo yung harvest, kuya. Tingnan nga natin yung harvest for today. Every day po to. Everyday po. Ito na. Gusto niya ganyan. Pakita niyo po yung ano. Ito. Ilang kilos yung na-harvest daily? Ano po? Sa ngayon po, nakaka 50 kilos po kami. 50 kilos. ang ano niya po, pag volume stage na po, nasa February na po, dire-diretso. Yung bandang Feb. So parang off-season. Parang off-season ngayon. Opo. Anong oras nila pipikapin to? Mamaya na po. Bandang hapon po. Alay ko yung payong yan. Ano na natin? Hindi ako nito Sige po. Kunin niyo na po yung bunga niyan. Yung hinog lang. Opo.
Hinog na rin po ito. Pwede na itanim yan? Opo. Okay na to, super dami na. Tatanim niyo po. Tatanim ko. Oh. Ano to, talbusan to eh. Talbusan. Oo. Maanghang din po ito. Naka full time ko talaga dito, Jeff. Hanggang ano lang po ako dito 7 to 9. Tas bahay na po. Minsan kagawad po tayo kailangan. Minsan nasa barangay. Busy ka rin doon sa barangay? Di lang po masyado. Ito si seedling. Eto po, opo. Mga seedlings po yan. Isa-isahin na muna natin. Ayan. Asparagus Farm. Asparagus Farm. Ano sir? Sir, dito ka para kwentuhan tayo. Ayan, so kasama natin si Jeff Di Matulak at saka ang mother niya si Ma'am Edna at ang kanilang business partner na si Sir Sunny. At andito tayo sa kanilang Asparagus Farm. So, bihira ho tayong makakita ng Asparagus Farm. Nung huling may na-feature ako na Asparagus Farm ay matagal na, 10 years ago doon pa sa Jansan. So nung nalaman ko na may Asparagus Farm dito sa Tarlac, nagka-interest talaga ako na pwedeng-pwede na pala dito. Opo. So matagal mo kayo sa asparagus. Matagal. Paano kayo nag-umpisa sa asparagus, sir? Jeff? Nakilala po ni Papa ko si Mr. Tan, yung daddy po Papa ni si Kuya Sunny. Okay. Tapos naging ano po sila, nagkasundo po sila sa ayun hanggang nagtagal naman po hanggang ngayon. Ayun po, magkasama pa rin po kami. So parang second generation na to, from tatay-tatay to anak na. Opo. Okay. Sige, ano po tayo? Pasyalan natin yung farm. Sige po. Tapos habang magkwentuhan tayo, pag-usapan natin yung mga cultural management, paano to inaalagaan. Tapos at the same time, pag-usapan na rin natin yung gaano ba kalaki ang puhunan muna. Sige po. At gaano rin kalaki ang kita. Sige po. Puhunan, malaking kita. Yun, di ba? So, ganun talaga ang negosyo. Kung malaki ang puhunan, malaki ang kita. And at the same time, nakita ko may nursery din, so i-discuss din natin paano ba alagaan ang mga asparagus from the nursery hanggang doon sa i-transplant siya. Okay? Sir, saan tayo mag-uumpisa? Dito muna po. Nursery na muna. Opo. Okay. Sige po. Itong nursery ngayon na to, itong nakikita natin, ay doon tayo sa loob, sir. Sige po. Dito na lang po siguro. Okay. May ano pala. Kaya po ba? Oo. Yan, sige po. Ganda, no? Akala mo ornamental plants, no? 2 months na nakatanim to, kuya, no? 1 month. 2 months. 2 months na 2 months na to. Okay. So ano po ang tinatanim sa asparagus? Seeds po. Seeds. Seeds, opo. So ano yan? Nagsiseed bed muna o direkta isa-isa sa isang Kami plastic? Po, diretso na po sa isang plastic. Direkta. Isang buto, isang plastic. Opo. Saan nanggagaling yung buto? Galing pa po ng Taiwan po. Pero through US muna, tapos magta-Taiwan pa bago pupunta. Okay. Mahal ang seeds? Medyo mahal po, kamahalan po ngayon po. Kamahalan. Siyempre dalawang travel po kasi. Oo. Tsaka mahirap rin po kasi magpasok ng buto ngayon. Bakit, sir? Marami restrictions? Restriction out po. Okay. So, pinapasabay na lang po sa kaibigan na Chinese. Okay, paano magtanim muna dito sa nursery? Paano magtanim ng asparagus? So, yung pong soil mixture niya po yan. So, nasa 20% po na buhangin. Okay. Mayroon 80% na lupa. Lupa. Na may vermicompost na siya. okay. Ilang percent yung vermicompost? Sa 20% din po.
So 60, 20, 20. 20. Opo. Yun yung mixture niya. Tapos, pag linagay mo siya doon sa buto, ano yung first na gagawin? Paano siya alagaan pag nilagay mo na siya sa Pag nilagay na po plastic? yung buto sa plastic, so ano po, didiligan na po yun. Dilig agad? Dilig po agad. Okay. Umaga, hapon na po yun. Twice a day. Tapos, ilang araw bago siya mag-germinate? Mag-germination niya siguro po nasa 3 weeks to 2 weeks to 3 weeks. Tagal. Opo. And then, pag nag-germinate Kasi siya, hindi pa po namin yung buto, hindi na namin binabad eh. Direkta. direkta. Okay. So, pwede rin ibabad. Pwede Yung rin. iba nagbababad sila. Opo. Pag nagbabad ka po, mga nasa Faster yan. Opo, nasa 3 days lang. Meron ka Nag-germinate na. nakikita. Okay. So, kagaya po nito, itong, pwede ho bang hawakan natin? Sige Sir, po, sir, pwede upo tayo. So, kagaya po nito, ayan po. Ilang days na po ito? 2 months na po ito. 2 months na. From germination. Opo. Okay. Doon po sa, pag nag-germinate na siya, sir, ano yung mga alagang ginagawa niyo sa kanya? So, may tinda po ng spray. Spray ng Foliar. Foliar. foliar agad. Patubig. Sa mga po, insecticide. May insecticide. Sa mga alaga talaga. Opo. Every 2 to 3 days interval po ang spray niya. So, inalagaan talaga para hindi po siya makapitan ng mga uod. 2 to 3 days interval ng insecticide. Pero yung watering mo, daily? Daily po. Daily. O twice a day? Twice a day po. Umaga sa hapon. At sa hapon. Tulad po niyan, natuyo na. Kailangan mamayang Ito. hapon. Kailangan mo ano to? Opo. Kasi yung mga iba, hindi po masyadong naagit ng mga nagtitilig. Okay. Bukod dun sa insecticide, ano pang inputs ang linalagay dito? Wala na po. Foliar. Ito yung foliar. Foliar lang. Foliar. Kasi may pataba na rin po yan eh. Oo, yung Diretso na po yan. compost. O yung foliar naman po, pang boost lang nila yan para bumilis na lumaki. Kailan siya ready i-transplant? Actually po, 3 months po, pwede na po. Pwede na. Opo. Okay. Bakit may shade? Para hindi po masyadong Direct po sa araw. Direct sunlight. Okay. Tapos, ilang percent yung shade po na to? mga nasa kung sa 100% po siguro nasa 80? 80. 80%. Ay, 80. Madilim yan. Hindi po. Mga 40. Ganyan. 40. Okay. Tapos, basta ganito lang dito. Tuloy-tuloy lang yung spray every... At saka dapat every po other day. malinis lagi para walang kaagaw na sustansya. Dapat binubunot yung yung Damo po. damo. Okay, paano natin malalaman aside from months? Paano natin malalaman na it's about time na kailangan na talaga siya i-transplant? May ano na po yan, may shoots na. Ibig maliliit na. Tsaka nakalabas na po yung ugat. Makaulat ba siya? Lalabas yung ugat. Pag lumabas yung ugat, kagaya nito O yan po. parang mahigpit na siya. Malaki na. Kunin ko lang po isa. Ha? Opo, sige po. Pakita natin. Ayan Lumalabas na yung mga ganyan. So, ibig sabihin nito, kailangan na mag-transplant, sir. Opo. Pwede na naman. Sige po. Pwede na. Opo. Yan. Okay. Sa estimate nyo, sir, gaano kadaming seedling ito? Ito po nasa 18,000 seeds po ito. 18,000 seeds. Isang lata. Magkano yung halaga ng isang lata na yan? Nasa 70,000 na po siya. No. Mahal po yung Mahal pala, seeds. no? Opo. Yung 70,000. Ilang percent ang germination? 100%? Nasa 90 po sa 90%. Maganda na po yan. Opo. Kung makikita nyo naman, halos tumubo lahat. Lahat. Oo. Sir, okay, dito sa nursery, ano ang pinaka-importante na hindi nila pwedeng kalimutan? Ayun po, yung pag-spray. Pag-spray Saka talaga. yung tubig. Tsaka syempre yung yung damo. Damo. Para hindi nasasapawan kasi yung Mm. once na lumaki po yung damo,
mababansot po yung puno eh. Napansin namin. Kaagaw niya. Opo. Ito, tapos nung structure mo, hindi naman kailangan super, magastos din to. Opo, ito Meron lang din. po, nasa 40 na po ito. 40,000 na to. Pero napansin ko, parang poste, tapos mga wire. Wire lang po. So wala na kayo yung metal, yung bakal na, Opo, yung naka-turn buckle na wala nang ganon. Bakit po? Hindi naman po kasi mabigat yung ganyan po. Dati po yung meron kami po doon sa kabila no. Naka-turn buckle pa yung ginawa po ng Kapitan. papa niya. Ni papa mo. So sinong nakaisip na hindi na dapat iganon? Naman po, nung itong siguro dahil kakaunti lang ito eh. Sa kabila kasi mas malaki. Super laki. So depende sa size ng nursery. Alright. So kung nakita na natin yung seedling, pag lumalabas na yung ugat, ready to transplant. Okay, punta na tayo dun sir sa farm. Meron ba kayong bagong transplant? Meron po. Sige, punta natin. Saktong-sakto meron po. Eksakto. Opo. Yan po yung kulay po na mga kutina yan. Oh, Mga plastic, yan na po yung Bagong tanim. bagong pa rin. ibig sabihin, dati nang may tanim, tapos magtatanim ka ulit? Yung iba namamatay po kasi. Mamatay. So kailangan Kaya linagyan po nitong ganito, yung purpose po nito. Kaya linagay po ito para hindi mo na siya harvestin kasi bagong bata pa po yung ugat niya. Siguro mga after 5 months po, pwede nang alisin to para pwede nang bunutin, harvestin. So Katulad nito, Mm. may supling na siya. ito. Opo, yan. Pero itong supling na to, Di yan pa- na yung pag lumaki, yan na yung i-harvest? Opo, Hindi pa rin? Yan po, kaso Yan na po yun. hindi pa po pwede po siyang harvestan kasi Oo. 5 months pa siya. So ilang months bago siya pwedeng mag-harvest? So ito po nasa na po ito eh. Nasa 4 months na po ito. 4 months na itong halaman. Bandang January to February pwede na po yan. So 6 months pa bago tayo mag-start mag-harvest? 5 to 6 months. 5 to 6 months from transplanting. Okay. Kaya para hindi malito yung worker, Opo. lalagyan nyo ng tanda. Tanda para hindi po Ibig sabihin, galawin bata muna. pa. Huwag Opo. nilang gagalawin. Okay. Asan po yung mga matured? Ito po yung pagpapature. Matured to. Ito kasi ito po yung hinarvest kanina, no? Ano po? Ito. Opo. Yun yung mga Ito po bukas. Ito pwede Ganyan na. nakalaki bukas yan. Pwede na po harvest. Ganun kabilis. Oo. Ganun po kabilis. Miracle tree. Makikita nyo pong maliit yan. Oo. Bukas. Ganyan na po yan. For harvest na 'yon. Opo. lalong-lalo na kapag mainit na po yung panahon. Ito rin, oh. Dalawa, oh. Bukas niyan po, pwede na yan. Pwede na for harvest na bukas. Ang galing. Okay, sir. Jeff, ano ang alaga na ginagawa nyo dito pag once na transplant mo na siya, andito na. So, ang nangyari, meron yung one time na talagang tinamnan lahat. Tapos after that, sabi nyo nga, kung may namamatay, palit. Palit lang po. So, ito, ibig sabihin, andyan na siya. Gaano nakatagal na magtatagal ang plantation? 20 years po. 20 years. Opo. 20 to 20. Kailangan po, alagaan din po lang mabuti para magtatagal sila. So, ang asparagus ay halaman na one-time planting, Opo. harvest, forever. Actually po, perennial po Perennial ang kategory. ang kategory nito. May namamatay, nagdadagdag ka lang. Oo. Tapos mag-aabot din sila na, no? Tuloy-tuloy, no? After 6 months, na-harvest mo na rin. Tuloy-tuloy siya. Okay, sir. Ano po ang planting distance? Ilan ba? Mga isang 12 One 12 inch foot, na. 1.5 foot. 1.5 feet ang planting distance. Tapos isang hill, isang linya lang din. Opo, isa. Diretso. Sa iba po, ginagawa po nila dalawa.
Magkabaganan. Opo. Medyo malaki yung plot niya. Opo, magkabilaan. Oo. Pero ito, gaano kalaki yung plot nito? Makitid lang. Makitid lang po. Mga Mga nasa ano po, dalawang ay 2 feet oh, or less. opo. 2 feet or less. Kasi Tapos, ang inaano po namin dito, sinusundan po namin sa rowing niya, yung Rotor. po namin. Yung makina. Para po kasya yung makapasok rotovator. makina. Makapasok. Oo. So mechanized din. So itong kanal na to, resulta na yan nung rotor. Opo. Ito po mga damo na ito, pag ano yun, papasok po yung rotor dyan. So, May ihahalo. manure na rin po. Magiging fertilizer po. Magiging fertilizer din. From the time na naitanim siya, maghihintay ka ng 6 months ready to harvest. Ano po yung mga management dito sa plantation? From day 1, transplant, hanggang darating tayo doon sa pag-harvest. Yung po ano po kasi, pag may transplant na po, Oo. so diretso na po ang ano, patubig. Doon yun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung tubig. Tuwing kailan ang patubig? Depende po sa moisture na po ng lupa. Depende sa moisture niya. So titignan mo kung medyo basa. Dadagdag na. Pag basa, Pag basa, wag mo na. Pag medyo tuyo, dilig. But yung kung normal na pagdidilig, at least once a day, twice a day. Minsan po, ano pag natapos po dito kami sa taas, sa baba na naman. So parang dire-diretso din. Parang dire-diretso. So parang nag-alternate. Alternate lang. So pwedeng daily, pwedeng every other day. Basta bottom line, wag na wag matutuyot. Opo. So yun po yung watering. Tapos yung weeding nyo, tuwing kailan kayo ng rotovator? Rotovator po nasa ano po, 15 days po. 15 days. Okay. Pero yung pagdadamo, Diretso po yan. dire-diretso yan. Ikot lang po yung mga tao po namin dito. Kagaya nito, medyo lumago po yung damo dito. Yung other side, parang na ano niya, no? Na weed na niya, pero yung other side hindi pa. Pero ang weed po nito, malambot lang. Oo, kasi nga sandy loam yung ano. Hindi siya. Ilan po ang tao na nagmi-maintain ng farm? 6 po siya. Sa kanila po, ilan yung sa inyo kuya? Sa akin po yun dun kasi banda eh. 3 yung tao doon. 3 yung sa'yo doon sa dulo. Ilang hektarya yun? Kulang sa 1 hektarya po. Mga 800, 8,000, ganun. 8,000. 8,000 square meter. Yung sa inyo, sir, ni ma'am, ilang hektarya to? 1 hektarya. Ilan ang tao? 6. Grabe, maghapon yung ginagawa ng data mo. Dadamo lang po. Pagkatapos mo mag-harvest, magdadamo Harvest lang. umaga. Opo po. Kasi pag inabutan po ng ganitong oras, mag-harvest ka, hindi mo na makikita. Masisira. Hindi po, parang magkakulay na po niya yung damo. Parang masisilaw na yung mag-harvest. Ako po yung nag-aarap. Oh, I see. So pag maaga-maaga, kitang-kita mo yung shoot. Opo. Alam ko kung dyan siya, ako nag-aarap po sila madaling araw. Alam niya. Oo, nanggaganan nga siya. Okay, so bukod doon sa weeding, watering, ang fertilization. Ano ba? Sa pag-ano po, Pag-abono. pag-abono po, makikita mo naman po sa puno kapag alam mo nang wala na siyang masyadong binibigay na yung mga ganito po, Oo. kailangan na pong applyan ng abono. Tapos yung pagpupulyar po, sa 1 linggo, 2 beses po para mas gumanda po yung puno niya. Oo. Maging green po siya. Makondisyon po ulit yung puno. Puro foliar ba? Walang sa lupa? Para sa soil condition. Ano po? Conditioning or fertilizer. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.